Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. May tanong mga ka-Wonder ang taong bayan na naguguluhan kung ano ba talaga ang tamang ruling dyan sa Senado. Kasi nakita natin mga ka-Wonder na itong si Bato nga ay nagtatatakbo dyan no pagpasok niya sa Senado at pumasok lang siya talaga para bumoto. No? Ang tagal-tagal niyang wala sa Senado at biglang naging present para lang bumoto. Alam naman kasi ng buong taong bayan na hindi na natin kailangan paligoy-ligoy na ang mga kaguluhang yan ay nangyayari dahil lang sa iisang tao. At yan ay itong si Sara Duterte na gustong-gustong protektahan nitong mga DDS senators. At yan nga nangyaring rigodon dyan ay malinaw na nagmadali at nagkaroon ng kudeta para palitan ang mga liderato dyan para upang mapigilan nila yung sinasabing impeachment. Pero nakalagay sa Constitution yan na ito po'y mandato sa kanila at dapat nilang isagawa. Dahil kung hindi, mananagot sila sa taong bayan na kung saan ngayon ay nagsisikilos na nga yung People's Court. Itong Senate, itong tawag doon, yung signature campaign na I think umabot na yata ito ng 5 milyon kung hindi ako nagkakamali. Hindi kasi ako maka-update dahil may problema rito sa internet. Well, yun nga, galit na galit ang taong bayan. Makikita nyo yung mga post, nagmumumura at galit na galit dito sa mga nagsibaligtad. Itong apat ng tinutumbok nila. Itong unang-una, itong si Cayetano Pia. Of course, what do you expect? Kapatid yan ni Alan Cayetano. Hindi nagalit sa kanya yun. Itong si Loren Legarda. Na una, pumapanig pa rin sa majority. Sabi nga mayroong sila na of course, hindi na natin paliligoy-ligoy. Anak niya nandun sa DDS. At alam na natin kung bakit siya pumanig doon. Yan yung mga ating nakikita dyan. Na may mga dahilan. Itong dalawang Villar, mga ka-Wonder, na pumanig din. May mga sarili-sarili silang dahilan kung bakit sila pumapanig. At tinatandaan nga ng taong bayan yung pagmumukha ng apat. No? Ayan mga ka-Wonder, ang tanong natin. Pero bago yan mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Just hit the notification bell icon and choose all. Marami po salamat. Ang tanong mga ka-Wonder, meron ba talagang kapangyarihan ng Senado para proteksyonan itong si Bato de la Rosa? Yung tinatawag nilang protective custody mga ka-Wonder, applicable ba yan sa Senado? Ang sagot mga ka-Wonder, depende. Ang sabi, actually alam na natin ito, hindi naman sa nagmamarunong tayo. No? As I said before, I'm doing a lot of researches, kaya nalalaman natin. But I just want it coming from someone na isang batikang senador na 2 beses naging Senate President at umabot sa mga impeachment na yan. Pakinggan muna natin yung video interview na napakaikli lang. I think this is just less than 3 minutes kung ano ang sagot dyan, mga ka-Wonder. The arrest warrant versus Senator Bato de la Rosa against Senator Bato is from the ICC, right? A foreign entity. A foreign entity. Hindi tulad ng kay Senator Trillanes and Senator Laila de Lima, which was essentially issued by a local court. So they've already voted to give Bato protective custody. Can the Senate actually take a vote to not recognize that arrest warrant? Does the Senate have that power, sir? The Senate, I cannot understand what a protective custody is all about. There is no protective custody in the rules of court which are applicable in this particular case. A protective custody, to my understanding, is usually undertaken by the law enforcement agencies who tries to protect a witness or somebody or one accused of a crime
There is that's the protective custody that I understand and understood in its usual ordinary meaning. I raised the issue. I don't think that there is such a thing as a protective custody. If Bato remains in the Senate remains in the Senate, then the NBI or the law enforcement may not choose to enforce the warrant out of courtesy to the institution, which is the Senate, or to Bato as a senator. But protective custody, in my humble opinion, does not apply in this particular case. I see. Firstly, I must emphasize, Karen, there is no law which says that the senator can be protected, is exempt from warrant of arrest, exempt if the crime that for which he is charged is a minor offense where the penalty is 6 years or less, and number two, the Senate is in session. Obviously, the arrest warrant here is from the ICC, which is an international tribunal, but which the Philippines has recognized because of its adherence to the Rome Statute, which was applicable before we withdrew our membership. Oo. So yung mga ka-wonder, narinig natin mismo sa isang batikang senador na 2 beses na naging Senate President dyan sa Senado na hindi niya nga raw maintindihan kung ano rin sinasabing protective custody na yan. And dahil wala namang ruling ang Senado na ganyan, no? Ang sinasabi kasi doon, 2 senaryo, mga ka-wonder. Nung na-aresto itong si dating Senador Laila de Lima na ngayon ay kongresista na, at itong si dating Senador Trillanes, mga local daw ang mga kustodiya na yun. Mga local enforcement daw ang humuli sa kanila. At local case, mga ka-wonder. Kaya sila raw nahuli, sabi ng mga iba. Pero ito raw kay Bato, ang international ang pumapasok dito, itong ICC, na binagsakan nga siya ng warrant of arrest. Ngayon, ang tanong, pwede ba siyang arestuhin? Yung custody nga na kine-question ni Drilon. Una, itong kay Laila de Lima, yan po ang mga parusa sa kanila is reclusion perpetua. It means, itong kay Trillanes at saka kay de Lima, more than 6 years ang parusa. Kaya pwede silang arestuhin. Yan ang sinasabi, na exception dyan na pwede kang hulihin. Ang tanong, ito naman pagdating kay Bato, ano ba ang kaso niya? Reclusion perpetua, crimes against humanity, that's more than 6 years. Pwede siyang arestuhin? Hindi. Pwede, pasok. Okay. Ngayon, ang tanong, yung jurisdiction naman. Since ang kay de Lima at kay Trillanes ay mga local authorities nga, at dito yan sa atin. Ang kay Bato naman ay international. Pwede ba siyang arestuhin? Pwede o hindi? Ang sagot, according to Drilon, ay pwede pa rin. Bakit? Because we are still part of the Rome Statute. And we have to adhere doon sa ano na yan, sa ruling na yan, o sa batas na yan, na tayo ay miyembro niyan. And therefore, pwede nating isuko, o pwede nga, kaya nga hinabol yan no? Natatawa ako pag nakikita ko yun. Hinabol nga itong si Bato na ang bilis pala niya magmarathon. Nagkandadapa-dapa na dyan sa stage. And nataka lang ako sa NBI, no? Kasi kami, nakaroon kami drill noon. Pag tumatakbo, at gusto mong cornerin yung tao, pagkahuli, nadapa, meron nang pumapakbo doon sa harap agad, nakaharang, para hindi na siya makaporma, 1, 2, no? At wala na yan, hindi na yan uubra. But ang tatanong, ba't nagkaganon? And tinitignan natin dito yung hinuli yung sa Office of the Sergeant at Arms, ang pagkakasabi, pinigilan niya itong mga NBI. Kaya siguro nakatakas itong si Bato at yun, siya ngayon ang pinagbuntungan at dinakip dito ng NBI. No? So, yan ang sinasabi ni Senator Drilon. It means na since wala naman daw jurisdiction o yung protective custody dyan na ginagawa nga nilang tawag doon, city of refuge. Yan po, technically, talagang kahawig na sinasabi kong city of refuge na kung saan tatakbo ka at safe ka, walang gagalaw sa'yo.
Pero dyan nga, pag 6 years and above, yung parusa sa'yo, pwede kang dakpin. So in other words, mga ka-wonder, pwede palang dakipin itong si Bato. Natatawa nga ako na gagawin daw niya tirahan niyang Senado for 2 years. Ano? Diyan siya magtitira. So nakita ko sa picture na lahat nagsiuwian na. Siya na lang natitira mag-isa. Ang tapang-tapang niya Daig pa siya ni Dilima at ni Trillanes. Nagpahuli. Sabi ni Dilima, huwag niyo akong arestuhin dito. Susuko ako. Pito mo. With talagang katapangan, with integrity, hinarap nila. Pati ni Trillanes, nagpaposa, sumunod siya. Dahil bakit? Sumusunod sila sa batas. Diba? Pero hindi kagaya nitong si Bato na, ang bilis palang tumakbo nito kahit sa katabaan niyang ganyan. Biruin mo, sikip-sikip, pumuputok. Ang bilis pero nagkandadapa na nga. Sabi nga ni Attorney Kapunan, kung di ako nagkakamali, para daw bata, mga ka-wonder, na talagang sabi nga nitong si political analyst na tinatawag nilang political heckler na para daw naging wild west yung Senado. At yung mga nangyayari dyan, mga ka-wonder, tila according nga rito kay Senator Drilon is unprecedented. So ibig sabihin hindi pa yan nangyari noon sa tinagal-tagal niyang maging senador for 24 years. So, grabe. Pagpalit nga lang ng leadership sa loob ng 1 taon, 4 na beses, parang wala rang nangyaring ganyan. Ano? So, hindi dapat, kung yung ordinaryong tao pinapasok, kinukuha, dinadakip, bakit? Merong bang tinitignan ng batas? Kaya nga si Lady Justice, nakapikit Merong timbangan tinitimbang. Bakit parang hindi naman nakapikit? No? Dapat talaga hulihin na yan. At yung taong bayan nga, kagaya nitong mga nagrarant. No, itong post na to, kapag pinigilan ng Senado, alam naman natin mga ka-wonder, na isang tao lang ang dahilan kung ba't nagkakagulo tayo. Nandahil lang dyan sa BP Sara Duterte na yan mga ka-wonder. No, na pinoprotektahan nga nitong mga itong mga senador niya. Tinan mo, nagkudeta. Pagkaka-interview kay Erwin Tulfo, wala naman daw. Walang ganung balita. And they don't have the numbers. But all of a sudden, pagdating doon, biglang nagdeklara ng change of leadership at na outnumbered sila. At itong ang 4 na tinatandaan ng taong bayan yung pagmumuka. Itong si Pia Cayetano, itong si Loren Legarda at yung dalawang magkapatid na Bilyar. No? At yung mga tumayo naman para sa bayan, nandirito sila. And we are so proud of you mga senador. At hindi naman magtatagal, mapapalitan din yan mga ka-wonder. Alam naman natin yung iba dyan tumatakbo lang for the benefit of their own, yung sarili nila. Hindi nila tinitignan talaga yung batas. Mamaya may discussion, may isa pa tayo, topic dito si Cayetano. At may sinasabi dyan yung dating senador. So yun mga ka-wonder, sana dakipin na yan. At nagbabantay ang taong bayan. Di ko alam kung ilan na yung bilang dun sa signature campaign to impeach Sara Duterte. I think umabot na ng 5 million or above. No? Hindi ko kasi makita dahil may problem tayo sa internet. And yung People's Court na nag-umpisa na kagabi, nagbabantay po yung taong bayan plus yung media. Sama-sama pe-pressure natin yung Senado. At may petition dyan, hindi po na dyan nagtatapos. At yung credibility nyo, sabi nga ni Trillanes, yung sanity, sana maibalik. Na nagbabantayan taong bayan at babantayan kayo sa bawat kilos nyo. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na ito palang custody wala sa ruling ng Senado at pwedeng dakipin dahil ang kaso ni Bato more than 6 years ang parusa. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.